Noong ako ay 10 taong gulang pa lang, naiwan akong mag-isa sa bahay. Sa maliit na lungsod kung saan kami nakatira, normal naman na iniiwan ako sa aming bahay paminsan-minsan. Ang nanay at tatay ko ay nasa bahay ni Lola at hindi ako nakasama dahil may sakit ako. Mga 9 na ng gabi noon at naghahanda na akong matulog. Maliit lang ang kwarto ko at may isang bintanang diretso sa tapat ng kama ko. Madalas akong kinikilabutan sa bintanang iyon, lalo na sa gabi. Nakakaramdam ako ng hindi maipangalibanag na kaba tuwing tinititigan ko ito. Subalit ang gabing iyon ay kakaiba. Hindi lang imahinasyon ang dumapo sa akin, kundi ang nakakatakot na katotohanan. Habang nakahiga na ako, bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa labas. Hindi ito basta sigaw lamang, may kasamang panggigigilat po. Nanindig ang balahibo ko at pilit kong kinakalma ang sarili ko para marinig kung ano ang nangyayari. Tumahimik ang paligid at ang katahimikan ay tila bumalot ng mas matindi kaysa sa dati. Lumipas ang ilang minuto at bagaman tahimik na ang paligid, parang may kung anong mabigat sa hangin. Sa pag-aakalang ligtas na ang lahat, nahiga akong muli, nagbabaka sakaling makatulog. Isang oras ang lumipas at muling narinig ang sigaw na iyon, ngunit ngayon mas malapit. Nakakatakot ito sa kaibuturan ng aking pagkatao. Parang nasa mismong bakuran na siya. Natulala ako, hindi na ako makagalaw. Lumipas ang 30 minuto, narinig kong muli ang sigaw, pero mas lalo itong naging mataas at nakakakilabot na tila pumupuputok sa tahimik na gabi. Para akong naipit sa aking higaan. At sa oras na iyon, hindi ko mapigilang mapaiyak sa takot. Sa kasunod na sandali, nakita kong may aninong lumitaw sa bintana, isang payat na babae, nakatayo, nakatitig diretso sa akin. Ang ngiti niya ay hindi pangkaraniwang ngiti, masyadong malaki, tila may kinikimkim na kabaliwan. Ang kanyang mga mata ay tila nababalot ng dilim at nagmamasid sa akin na para bang ang mismong kaluluwa ko ang nais niyang makuha. Sumigaw siya muli, mas malakas at ang boses niya ay sumasagad sa bawat sulok ng kwarto. Pilit kong ipinikit ang aking mga mata, ngunit ramdam ko ang presensya niya, ang mga titig niyang masiding masama. Magdamag siyang nakatayo sa harap ng bintana, hindi umalis, hindi kumurap. Naririnig ko pa rin ang kanyang mga sigaw na tumatagos sa bawat segundo ng aking takot, bawat sandali ng walang pag-asa. Nang sumikat ang araw at bumalik ang mga magulang ko, mabilis kong ikinuwento sa kanila ang nangyari. Tumawag sila ng pulis at nang sinuri ng mga pulis ang bintana, natuklasan nila ang isang bitak sa salamin, hindi gawa ng anumang sandata, kundi parang nabasag ito ng sigaw na halos sumabog sa tindi. Pagkaraan ng araw na iyon, hindi na ako muling natulog sa aking kwarto. Kahit ilang beses nang sinigurado ng mga magulang ko na walang nakitang bakas ng kahit sinong tao, nananatili ang tanong, sino ang babaeng iyon? Tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag ako ay nag-iisa at ang katahimikan ay humihigpit sa paligid, minsan ay maririnig kong parang may mahina, nanginginig na boses na tinatawag ako mula sa dilim. At sa tuwing tumititig ako sa kahit anong bintana sa bahay, para bang lagi kong nakikita ang aninong iyon, payat na babae, may nakakatakot na ngiti, nakamasid at parang naghihintay lang na bumalik sa harap ng aking bintana.